Good day. So for today's video ay kukonfigure naman natin ang ating DNS server. Okay? So under dito sa DNS server, yung forward lookup zone, susunod dito yung reverse lookup zone, and last, yung loopback IP address. So para magawa natin to, we need to go to server manager. So right click lang natin server manager, wait nating mag-load. Okay? And then after mag-load ng server manager natin, on the left side, makikita natin dito yung DNS, i-click lang natin siya. And dito sa may gitna, bandang gitna na to, i-right click lang natin itong Win93G na to. Okay, which is ito dapat yung server name. Okay? So, DNS Manager, click lang natin. So, once na nandito na tayo sa DNS Manager, expand lang natin to. Okay. So, once na ma-expand natin siya, i-expand naman natin yung forward lookup zone. Next, once na ma-expand natin yung forward lookup zone, yung ating domain, i-expand lang natin yung POGs. And then, makikita nyo sa bandang baba, meron dito na pangalan ng ating computer. So, ito yung server. So, right-click lang natin siya. Click natin yung properties. And then, make sure lang na naka-update associate pointer record. Ito, naka-check siya. Okay, i-click lang natin yung apply. Okay, and then click natin yung okay. So, once tayong matapos dito at ma-update natin yan, dito tayo sa reverse lookup zone. So, pag in-expand natin siya, ito lalabas add new zone. So, para makapag-create tayo ng new zone, right-click lang natin siya and create new zone. Click lang natin, follow lang natin yung prompt. Next. Wala tayong babaguhin dyan. Next lang ulit. Next. And then, next. So, dito sa part na to ng reverse lookup zone, ang ilalagay natin dito is yung IP address ng ating server, which is 192.168.20. So, remember dito sa reverse lookup zone name na to, yung pang-apat na octet, hindi pa natin siya mailalagay. So, mamaya pa natin siya mailalagay. Okay? So, click lang natin yung next, and then next again, then click finish. So, once done tayo dito, i-click lang natin yung ginawa natin, na reverse lookup zone. So, after nating maklik, i-right click natin, and we need to set a new pointer for this lookup zone, reverse lookup zone. So, makikita natin once na right click natin at nag-create tayo ng new pointer record, lalabas ito. Then, i-browse lang natin siya. Make sure na sa record type dito, pag lumabas ito, ay naka all records para makita lahat ng records mo. Double click lang natin ito. Ayan, para mas makita natin. Itong lookup zone, double click. And then, hanapin lang natin yung domain natin. Double click. Hanapin nyo dito yung startup. Ito yan. Startup. Ayan. Authority or yung SOA ang tinatawag natin. So, ito yung kailangan natin. So, i-click lang natin siya. Okay, itong part na to. And then, click natin yung okay. And then, ilalagay na natin dito yung pang-apat na octet, which is 1. Yun yung IP address ng server natin. So, ilagay natin siya para makumpleto. And then, i-click natin yung okay. So, once done, tapos na po tayo at makikita natin meron tayong bagong new pointer dito. Next, gagawa pa tayo ng isang reverse lookup para dun sa ating loopback IP address. Okay? So, right-click lang natin to. New zone again. Okay? So, click next, 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 and then ito type natin dito yung DNS IP address kanina, DNS server IP address, so 127.0.0. Okay? Tatlo lang ulit na mailalagay natin. Then, click natin yung next, and then finish. Okay? So, after nyan, okay, so, ang gagawin natin is that i-right-click natin siya ulit, and then mag-hit tayo ng new pointer. So, dito bubuuin na natin siya, .1. Ayan. So, after natin mailagay, click natin yung browse. Make sure na naka-all records. Double-click, double-click, double-click yung POGs, and then start up. SOA pa rin po ang ating pipiliin. Okay? So, click OK natin siya. So, ang nakalagay dito, 127.0.0.1. Okay? And then, i-click natin yung okay. So, lalabas na dito na meron na tayong dalawang reverse lookup zone. So, ganun lang po yung gagawin nating configuration sa DNS server natin. So, we need to set up yung ating forward lookup zone. We need to create a new pointer for dun sa reverse lookup zone. And then para dun sa loopback IP address. So, napakadali lang, hindi ba?
So hanggang sa mga susunod na video, paalam!